Hindi inasahan ng marami ang pagpasok sa top 5 ng senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na madalas naghahabol noon sa mga survey. Pero paano nga ba sila nakahakot ng milyon-milyong boto? Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Comeback is real para kina Bam Aquino at Kiko Pangilinan matapos silang makapasok sa top 5 ng partial at unofficial count ng Bilang Pilipino 2025. Kahit sila nabigla lalot sa mga survey ay hirap silang makapasok sa Magic 12. Pero pumangalawa si Aquino sa latest tally. Mahigit 20 million ang bumoto sa kanya. Top 5 naman si Pangilinan na may higit 15 million votes. Sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari. And I took a look at the phone, 250 messages, 80 messages, 150 messages, lahat. Congratulations, congratulations. So at that point, naisip ko, baka nga nanalo tayo. But that result is really not what we all expected. Para sa ilan, milagro ang nangyari. Pero kung datos ang pagbabasihan, hindi raw yan nakabibigla ayon kay TV5 Chief Election Analyst Edson Guido. Si Aquino kasi ang nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa tatlong top vote-rich regions sa Pilipinas, ang Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila na nakapaloob sa tinatawag na Lingayen-Lucena Corridor. That is how crucial the Lingayen-Lucena Corridor is. Isipin nyo, Lingayen-Lucena Corridor pa lang, halos 10 million votes na ang nakuha ni Bam Aquino. Naniniwala rin ang mga eksperto na malaking tulong kay Aquino ang endorsement ng Iglesia ni Cristo. Nakinabang din daw ang tandem nila ni Kiko Pangilinan sa mga botanteng millennials at Gen Z at sa hidwaan ng mga Marcos at Duterte. Because I think the Filipinos are also sick and tired already of divisiveness. No? Yung hindi natin nakita, yung third force, no? Na nandyan lang. And then they were able to capitalize on that. Not to mention the issues na sinakyan nila. Diba? Mga issues kasi na sinakyan nila is all about the youth, no? Education. Kay Senator Kiko is more about food security, agriculture, na talagang pangailangan natin ngayon. So I think it resonated well with the public. Ikinatuwa rin ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pagkapanalo ng Kiko-Bam tandem. Yung ranking nila was so much more than we expected. So ito parang assurance that the movement is strong. Na hindi nawalan ng tao ang tao ng pag-asa after the 2022. Hindi lang sa Senado umarangkada ang oposisyon. Nanguna rin ang akbayan sa party list race kung saan isa sa magiging kinatawan nila sa Kamara ay si Attorney Shel Jokno. We were also not sure how the results would come out because of the surveys that we had seen. But I think it's a combination of the work that Akbayan did on the ground as well as what we call the air war pagdating sa kampanya. Nakakuha rin ng pwesto bilang party list representative ang ML o mamamayang liberal ni dating Senator Laila De Lima. Dahil sa pagkapanalo ng mga kinatawan ng Liberal Party at Akbayan, mas naging kumpiyansa si Senate Minority Member Risa Hontiveros. Hindi raw ito simpleng comeback lang dahil mas lalo raw lumakas ang totoong oposisyon sa Senado at Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.